Hello mga ka-trade. Ngayon po tatalakayin natin yung Forex most common financial terms. So, tatalakayin natin ay yung mga most common or yung basic na ginagamit lagi sa Forex trading na lagi nyo naririnig sa Forex. So yan, magsisimula tayo via alphabetical order lang. Tapos i-explain ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin nun at saka paano ginagamit. So yan, magsisimula tayo, alphabetical tayo. So ayan, ask price and bid price. So laging magkasama itong dalawang to. So yung ask price, also referred to as offer, it is the lowest price at which a seller agrees to sell a financial asset. Sa bid price naman, it is the lowest price at which a buyer agrees to buy a financial asset. So ganito yan. Dito makikita nyo sa picture, laging may dalawang linya yan. So pupunta tayo sa MetaTrader natin. So ayan, so makikita nyo, yan, merong dalawang line ito. Itong red tsaka blue. So itong line na to, dalawa, yung ask price laging nasa taas, yung bid price laging nasa baba. So pwede nyo palitan ng kulay ito, pero yung most common na ginagamit na kulay ay red at blue para hindi kayo malito. So yung red, yun yung ask price, yung blue, yun yung bid price. Yung ask nasa taas, yung bid nasa baba. So, ganito yan. So, di ba, yung ibig sabihin ng ask price, it is the lowest price at which a seller agrees to sell a financial asset. So, ito, pag magsisell ka, yung price na masisell mo ay itong price ng red, itong ask price. So, pag nag-buy ka naman, yung price na mabibili mo, itong price na nasa blue line, sa nasa bid price. So, ganun lang po yung ibig sabihin ng ask and bid price. Alright, so next tayo. So, sa base currency, ano yung base currency? So, in terms of Forex market trading, currencies are quoted in terms of a currency pair. The first currency is in the pair is the base currency. So, ayan. Yung ibig sabihin ng base currency, kasi sa Forex trading, pag magti-trade tayo, laging magpa-partner. Laging dalawa yung pair. Hindi pwede isa lang. So, yan. Ito yung example. Euro USD, may USD GPY, Euro GPY. So, laging magpa-partner yung currency. Yung iba naman, mga metals, ay gold lang. Yung iba nga, sa gold, ibang terms ng brokers. XAU/USD, SAU USD. So, lagi magkapares talaga. So, yung unang pair, yun yung tinatawag na base currency. Para malaman nyo lang kung ano yung sinasabi na base at quote, ito yung base currency. So, yung quote, yung pangalawang pair. So, darating din tayo dito mamaya. So, ganun lang. Yun lang yung base currency. So, dito naman tayo sa bear market or bearish. So, ano ang ibig sabihin nito? So, the financial market in which asset prices are falling. So, ang ibig sabihin ng bear market ay bullish. So, ibig sabihin, falling, pababa. So, pababa yung trend ng chart natin ng Forex. Pag bear, laging pababa yung bear sa mga bundok. Pababa yung galaw ng bear. So, yan. Pag sinabi, maririnig yun sa mga fellow trader nyo, pag sinabi ano yung mga analysis nila, ano yung galaw ng market, kumusta yung galaw ng market, sabihin nila na ay bearish yung market ngayon, bullish yung market ngayon, ganun lang yung mga terms nila. So at least malaman niyo kung ano yung mga ibig sabihin ng terms na yon. So ito naman, bull market or bullish. So the financial market in which asset prices are rising. So ang ibig sabihin ng bull naman, paakyat. So ang tinawag na bull kasi sabi nila yung bull nanunungag, di ba? Nanunungag yung bull. Pag sinungag ka ng bull, ayan, pataas, lilipad ka. So, ang ibig sabihin ng bullish, sinasabi nila na pataas. So, yung bull, pag sinabi nila na kumusta yung market, bullish yung market ngayon, bullish yung gold, bullish yung USD, bullish yung Euro USD. So, ganun, pag bullish, ibig sabihin, buy entry yan, pataas yung market. So, pag bearish naman, sell entry, pababa yung market. Yun. So, next, broker. So, an individual or an organization that works as the middleman between retail traders and large established financial corporations. So,
itong broker natin, kumbaga, dito tayo sa kanila gumagawa ng account, dito tayo nag-deposit, dito tayo nag-withdraw. So parang ito yung bangko natin, dito tayo naglalagay ng pera natin para magamit natin sa trading. So yan, ganun lang yun. Parang, kumbaga parang bangko lang ito. Nag-deposit tayo ng pera sa kanila, tapos trade natin, tapos na mag-withdraw tayo. Si broker na yung bahala. Si broker na yung bahala sa mga fees. Wala tayong binabayaran na fees. Walang deposit fees, walang withdrawal fees. So si broker na yung nag-asikaso sa accounts natin para safe at secure yung forex trading natin. So ito yung mga recommended broker natin ito sa Pilipinas, kahit sa worldwide, XM, tsaka HFM. So kung wala pa kayong account, ilalagay ko lang yung link sa video description dahil ito si XM meron tong free no deposit bonus na $30. Ito naman si HFM, meron din siyang $50 pero limited time lang tong bonus ni HFM. Dito kay XM, always meron tong $30 kapag newbie ka or beginners. First time na nag-open ng XM account. Next, buy limit order. So, an order to execute a transaction at a specified price or lower. So, ito yung tinatawag na buy limit. So, kung makikita nyo dito sa picture, yan, meron kang ililimit na entry, position dito para isi-set mo siya para pag na-touch siya ng graph, ng candle, mag-trigger yung buy limit mo. So, ganito yan. Pupunta tayo sa MetaTrader. So, ganito yung buy limit. Yan. Yan, di ba? Makikita nyo. Example, dito tayo dito yung movement ng chart. So, sige, dito tayo. So, makikita nyo, di ba? Yung price ngayon, 1946. Hindi gumagalaw ngayon kasi Saturday ngayon, weekend. So, yung forex market ay Monday to Friday lamang. So, ito yung current price, nasa 1946. So, yung buy limit, magsiset tayo ng entry below the current price. Kasi para pag na-trigger yun ng price, bumaba itong candle, tapos ma-trigger matouch yung price, yun mag-a-activate yung price. So, ganito yan, for example, dito tayo mag-trade tayo. Dito, new order tayo. Yan, sa gold. Dito tayo sa pending order. Yan, so, buy limit. Yan. Yung buy limit natin, no, lagyan natin ng lots, for example, 0.1. Tapos yung price. Ayan, so dito ba yung current price ngayon, 1946. So, sa analysis nyo, pag yung price bababa muna sa, yan, to. Tingnan natin to, ha. Yan, yung price, ito, 1946. Just mag-a-analyze kayo. Yan, magti-technical analysis kayo, tingnan nyo. So, itong mga week nito, tingnan nyo, magkaka-align lang sila, parang malakas yung support. So, ganun lang, sa analysis nyo lang ito, ha. So, yan, feeling nyo, bababa pa ito sa 1938, yan yung price na mag-o-order kayo. Matatas niya yung 1938, tapos, aakyat siya ulit. So, ganun yung technical analysis nyo. So, yun yung prediction nyo. So, ganito gagawin nyo. Magsiset tayo ng buy limit dito para pag na-touch nyo itong price na sinet natin, magti-trigger to, mag-open yung price. Pag umakyat, magpa-profit tayo. So, ganun lang. So, dito, pending order, volume, yung price, lagay natin sa, lan yun, 1938. So, depende lang yan sa analysis nyo. Yan. Tapos, mag-stop loss lang tayo ng 20 pips or 30 pips. Siyempre, ito yung pinaka-recommended natin. Dapat lagi tayo naglalagay ng stop loss para kung hindi man sumang-ayon sa movement ng chart yung prediction natin buy, tapos yung sa movement ng market ay sell, hindi lalaki yung loss natin, hindi malaki yung matatalo sa atin kasi mag-close yung trade kasi meron tayong sinet na stop loss. So maglalagay lang tayo ng stop loss na 20 pips. So lagay tayo ng 1936, ganyan. Tapos yung take profit natin. So ayan, pagkapunta dito, babalik ulit yan dito sa ganyan, 1946, babalik ulit yan. So, maglalagay tayo dito ng 1946. Yan. So, ganyan, pagkatapos mo mag-input ganyan, i-place mo lang yan.
Ayan, so hindi tayo makapag-entry kasi market closed nga. So ganun lang yung ibig sabihin ng buy limit. Bali i-input ka ng entry dito sa below the market price, sa baba ng price ng market, para pag nagbumaba yung price para pag bumaba yung candle, na-touch yung na-trigger yung sinet mo dito na buy limit. Pag na-touch, pas tumaas ulit yung market, ganyan, di profit ka. Pero pag direktang bumaba yung market, malulus ka kasi meron ka namang sinet na stop loss. So ganun lang yung ibig sabihin ng buy limit. Okay, so next tayo. Break even, a term used to describe when there is no overall profit or loss experienced in a transaction. So lagi nito naririnig sa mga kapwa traders natin, sa mga GC na nagsasabi na set to break even na, kasi yan, nag-profit na yung entry mo, tapos ayaw mo pang i-take profit, ayaw mo pang i-close, isi-set mo lang sa break even kasi feeling mo tataas pa yung movement ng candle, tataas pa yung market, or bababa pa yung market. So ang ibig sabihin ng break even, so ito for example yan, so punta tayo sa MetaTrader. So ito na yung example ng break even. So yan, for example guys, dito, ayan, ito yung for example lang ito. So, ito yung market na, for example, ito yung current price, 1938. So, dito ka, nag-buy ka dito, yan, nag-buy. Tapos, yung stop loss mo ay 1936, meron kang stop loss. So, nag-buy ka dito, lagyan natin ang line, ha. So, yan guys, ha. Yan, nag-buy ka dito sa line na to, tapos meron kang stop loss dito. Yan yung stop loss mo. 1941 ka nag-buy, tapos 1938 yung stop loss mo. So ngayon yung current price andito na sa 1946. So meron ka ng profit. So nag-profit ka na ng ayan, 1941. So nag-profit ka na ng mga 50 pips. Yan. So yung profit ngayon, ayaw mo pa rin i-close kasi yung feeling mo, prediction mo na aabot pa yan dito, aabot pa ng 1962 kasi ayan, magbe-base yan sa mga technical analysis mo, or pupunta pa yan dito sa 1950s, sa 1956, yan, aabutin niya pa yan dito, posibleng mangyari kasi yan, ayan o, ayan, yan yung analysis mo. Pupunta sa, for example, dito tayo sa 1954, so yun yung target, kasi meron tayong target na tinatawag. So tayo, ikaw traders, depende sa inyo kung ano yung target mo, sinusunod mo yung target mo. So ito, so 1954 yung target natin. Dito tayo sa 1954. So ngayon yung current price nasa 1946 na. So ngayon, para mag-adjust ka sa break-even na tinatawag, itong stop loss mo, babaguhin mo itong stop loss mo, ilalagay mo na dito sa entry point mo. Kung saan ka nag-entry, saan ka nag-buy, dito ka sa 1941 nag-buy, dito mo rin ilalagay yung stop loss mo. Ayan. So yan yung tinatawag na break even. So wala, pag itong market, galaw ng market, pag bumaba ulit, tapos na hit yung stop loss mo, wala kang talo, wala kang profit, wala ka rin talo kasi naka break even ka naman. So pwede mo ring depende sa iyo, pwede mong yung stop loss mo, pwede mong ilagay sa 1942 kahit bumalik, meron kang konting profit, meron kang $10, mga ganon. So yung break even lang, yung stop loss mo ay adjust mo, ilalagay mo sa entry point mo. So yun yung tinatawag na break even. Wala kang talo, wala ka ring loss. Yun. So ayan. Next, currency. A type of a financial asset that can be traded. Currencies are usually traded in pairs. So ito yung currency, siyempre alam naman natin yung currency ay yun yung pera. So ito yung euro, sa currency ng euro, USD, ito GBP, GPY, CHF. Sa atin sa Pilipinas, yung currency natin tinatawag na peso. So itong currency pairs, ito yung sa forex trading, yung currency na trade natin laging magka-pair, laging currency pair yung trade natin kasi ito yung explanation yan, ito pair euro USD. Kasi pag bumili ka ng euro, tapos itong USD naman, pag bumaba yung USD, tapos nag-buy ka ng euro, aakyat. Pag umakyat yung euro, tumaas yung price, magpo-profit ka. So pag nag-sell ka naman ng euro, bumili ka ng USD, pag lumakas yung USD, bumaba yung euro,
magpa-profit ka kasi nag-sell ka. So, ganun lang yung pinaka-simple na explanation. Dito sa Euro USD, pag mag-buy ka, lumakas lalo yung Euro, humina yung USD, tataas yung chart, magpa-profit ka. So, pag nag-sell ka ng Euro, humina yung USD, nag-sell ka ng Euro, lumakas yung USD, bumaba yung chart kasi humina yung Euro, yun, magsisell, profit ka din. So, ganun lang yung explanation sa currency pairs at forex trading. Ayan, forex. So, simply lang yung forex, the short form of foreign exchange. So, exchange lang to ng pera. So, itinatawag na forex, yung mga currency pair, nagpapalitan lang ng mga exchange rate, tsaka sumasabay lang tayo, bumibili, so nagsisell para makakita tayo sa market, mag-profit tayo. Next, hedging. So, a trading strategy that involves developing techniques of reducing or avoiding extensive losses when trading in the financial market. So, ito makikita nyo sa picture, di ba? Sa isang trade, mayroong nag-buy, mayroong sell, mayroong buy, mayroong sell. So, yun yung tinatawag na hedging. So, ito, explain natin sa chart. Ayan. So, tinatawag na hedging kasi nga, for example, andito tayo, So, ayan, andito tayo. So, dito, nag-entry ka dito ng buy, yan. Nag-buy ka dito. So, dito, nag-buy ka sa price na 1963. Ngayon, tingnan nyo yung nangyari. Pag nag-buy ka dito, bumaba man. Ayan. Bumaba. Ayan, bumaba. So, yung buy mo, hindi mo nilalagyan ng stop loss. Ayaw mo ng stop loss. Ayan. So, yan, bumaba dito. Yan. Ilang points na, ilang pips na. Ilan na yung binaba. Ang taas na. So, ngayon, habang minumonitor mo yan, habang minumonitor mo ngayon, kasi ayaw mo i-close kasi feeling mo na tataas pa rin talaga yung market, babalikan ng market yung entry point mo, at tataas pa kasi yung market nga, taas baba lang, ganun na naman yung movement niya, up and down, up and down. So, feeling mo talaga na babalikan pa. So, gagawin mo, magka-counter trade ka. Dito nakabay ka, dito naman sa baba, pagdating dito, magsisell ka para hindi na lumaki yung loss mo. So, dito, hanggang dito lang yung loss mo. So, kung ina lang yung loss mo dito, hanggang dito lang. Kasi, pag tuluyang bumaba, dito, ayan, yung buy trade mo, malaki yung negative, pero may profit ka naman dito sa sell trade mo kasi nakasell ka naman. So, ayan. So, yun yung tinatawag na hedging. So, counter-based yung trade mo. Meron kang buy and sell at the same time. So, depende na sa inyo kung kailan mo i-close ulit. Pag paakit na yung market, i-close mo na ba para magka-profit ka pa rin. So, ganun lang yung hedging. So, yan, naririnig nyo yan lagi. So, merong mga broker na ayaw din ng hedging, yung sa mga bonus, penalty nila, kaya nagkaka-violation. So, at least malaman nyo yung term na hedging. Next, leverage. A financial tool that enables an investor to amplify his or her market exposure to a level that surpasses his or her initial capital. So, leverage. So, ito yung tinatawag na, so, ang pinaka short term na explanation sa leverage, ito ay multiplier. So, yung 100, yan, depende sa leverage mo. For example, 1 to 1,000 leverage, yung $1 mo makakapag-trade ka sa halagang 1,000 pesos. $1,000. Sa ito, 1 to 100, 1,000 mo makakapag-trade ng 100,000. So, kumbaga pinapahiram ka ng broker para makapag-trade ka ng malaki. Pero, walang bayad yun. Si broker na yung bahala nun. Kahit mag-negative po yung trade mo, hindi ka sisingilin ng broker. So, kung short term na sa kanya, multiplier lang yung leverage. Kaya ako nga sa amin, sa XM, yung max leverage pa rin yung kinukuha, 1 to 1,000. Kasi nga, meron naman tayong stop loss, nagsiset ako ng stop loss, merong take profit, merong strategy na sinusunod. Next, lot is the amount of currency pair you are buying or selling. So, itong lot, so maraming nag-aano dito sa lot size. So, ito, sa standard account, so, sa XM, sa standard account, yung 1 volume, 1 lot, sa per pip niya, $10 per pip. So, pag sa 0.1 naman, $1 per pip. Sa 0.01, 10 cents per pip.
So yan, maraming naguguluhan dito, hindi nyo alam paano i-calculate yung price ng trading nyo. Kaya kumbaga magre-risk kayo ng $10, ilang lot size yung ilalagay mo, ilang pips lang yung isi-set mo para sa $10 mo, ganun lang yun. So magdedepende yung lot sa account type mo. Pag yung kinuha mo na account type, standard, mini or micro, ayan, magdidepende yung amount ng per pips. So sa amin, yung recommended ko na account type ay yung XM Ultra Low Micro kasi mababa lang yung spread niya, wala swap free, no commission. So kung sa HFM naman, yung recommended ko naman ay yung Pro account, maganda yung Pro account. So yan, lot, punta tayo sa lot. So punta tayo sa MetaTrader. So yung lot parehas lang yan sa volume. So ito lang din yung lot size, ito yung lot size at volume, parehas lang yan, baka maguluhan kayo. So kung ilan yung lot size mo, yan 1. So kung ultra low standard account ka, yung $1 o yung 1 mo, yung 1 lot mo ay 10 pips per $10 per pips. So bawat movement ng pips $10 yun. So dapat pag mag 1 lots ka, mag 1 lot, dapat malaki yung kapital mo kasi yung movement mo, kasi yung 10 pips mo, $100 na yun. So dapat malaki yung kapital mo pag magwa 1 lot ka. So mostly 0.1, 0.5, etc. So dito yung lot at volume parehas lang. Okay? Next, margin call. So ito yun. The assertion by a brokerage firm that a trader adds more money to make up for probable losses. Yan, yung margin call. So parehas lang naman yan sa margin pa rin yan. Mag-i-email sa'yo yung broker, i-message ka ng broker na, Sir, malapit na mag-margin call, dapat dagdagan mo yung deposit mo para yung open trades mo, open position mo, hindi ma-close. Kasi pag nag-margin call ka, yung open trades mo, mako-close yun pag naabot na yung margin niya kasi kulang na yung pera mo. So, ganun lang. So, yung margin naman, it is basically the amount of deposit needed to ensure the running position in the market are kept active. So, yun yung margin. So, yung margin naman, kumbaga ito ay collateral sa pagtitrade. Yan, kumbaga, magtitrade ka na yan. Meron sa trade size, yung broker meron 2% margin requirement. So, sa $100, sa 100,000 mo, kailangan ng 2%. So, yung 2% sa $100,000 ay 2,000. So, itong $100 mo dito sa equity mo, sa balance mo, itong $2,000 mapupunta sa margin na side. So, itong margin ay portion lang to ng balance mo na isi-set aside ng broker para magsisilbing collateral o yun yung mag-hold para ma-open yung position mo, makapag-trade ka, makapag-open ka ng trade. So, yun yung collateral niya, kumbaga. Pero yung margin na yan, sa iyo pa rin yan, hindi nawawala. Pag nag-close yung trade mo, yung margin babalik sa equity or sa balance mo. So, parang ano lang yung margin na yan. Pera mo pa rin yan, pero hindi niya nila kukunin, babalik at babalik sa balance mo. Market price. So, the present price at which a financial instrument is being traded in the market. So, ito yon. Ito yung market price. So, sa indicator, ngayon, dito makikita yung price, 1946, ito. So, ito yung current price. Ito yung market price sa ngayon. Okay? So, next. Open order. An order that is running in the market until the trader chooses to close it. So, ang ibig sabihin ng open order, yung mag-ano ka lang. So, yung open order dito, mag-i-entry ka lang ng tingnan mo, mag-trade ka lang, tapos mag-new order ka lang, tapos lagyan mo ng volume. Yan, 5 yung lots mo, ilang lots. Tapos i-buy or sell mo lang, ganun lang. Buy or sell, wala kang ilalagay na take profit, wala kang ilalagay na stop loss. So, pabayaan mo lang siya, i-close mo lang kung kailan mo gustong i-close yung trade mo. So, yun yung tinatawag na open order. Ikaw na bahala kung kailan ka mag-close or kailan ka mag-take profit. So, ganun lang yung open order. Sa overnight position naman, a trading position that continues to run until the next trading day. So, ito yung tinatawag na overnight position. So, meron kang trade ngayon, mag-trade ka ngayong hapon, tapos
bukas mo na ulit i-check yung trade mo, bukas mo na i-close, bukas mo na ito profit. So, yung mga account, merong mga account sa broker na pag nag-overnight position ka, magbabayad ka, yun yung tinatawag na swap. So, yung may recommend ko na broker na wala na swap free, walang bayad kahit pabayaan mo lang yung trade mo pag overnight yung position mo, yung XM Ultra Low ay swap free at commission free. Yung HFM Cent account at Pro account naman ay swap free din at commission free. So, yan lang. Next, PIP. Ito yung pinaka basic talaga. Ito yung pinaka common talaga. So, PIP, the smallest unit of measurement used in determining exchange rates between currencies. So, yun yung PIP. So, ito, makikita nyo sa sample ito. Sa Euro USD, ito yung price niya. Yan. Tapos, ito yung price. So, for example, dito ka sa 1.23228, nag-buy ka dito. Tapos, ngayon, umakyat yung chart mo, umakyat yung candle, napunta na dito sa 1.23478. So, ilang pips na yun? Paano kalkulahin yung pips? So, yung pips sa mga currency pair, except sa GPY pair, yung mga currency pair na walang GPY, yung pip na yung bilangan ng pip nag-uumpisa sa 4 decimal places. So, sa pang-apat. So, ditong decimal, 1, 2, 3, 4. So, dito uumpisa yung bilangan ng pips. So, itong pang-5, wala na to, hindi na to kasama sa bilangan. So, ito yung ones, tens, hundreds, at thousands. So, dito ka sa pang-apat, so ito yung 1 pips. So, kung ilan yung natira, so ito 7. So, ibig sabihin ito 7 pips, ito naman ay 2 pips. So, andito ka sa 22, 2322. Ang 2322 mo nagiging 2347. So, ilan yun nadagdag? Mag-plus ka lang, plusan mo lang itong 22. So, mag-plus ka ng 25 kasi 25 plus 22 ay 47. So, yun yung pips na nadagdag. So, ito yung bilangan niya, plus 25 pips. So, dito tayo kumikita, depende sa pip value mo, ilan yung lot size na nilagay mo. Ito, for example, naglagay ka ng 0.1. So, kung ilan lang yung value per pip, yun lang din yung mapaprofit mo sa pips na nakuha mo. Kung dito ka naman sa malaking lot size, malaki din yung amount ng pera na mapaprofit mo per pip sa per pip na galawan. Yung GPY nasa second decimal places. So, pag nasa GPY ka nag-trade, dito ka mag-uumpisa sa pangalawa. Yan, sa gold naman, sa first yung decimal ng gold. So, malalaman nyo lang din yan, guys. So, platform. Ano yung ibig sabihin ng platform? The system or technology provided by brokers. So, ayan, itong platform, marami naguguluhan dito. Ano yung broker, ano yung platform. So, yung broker, yun yung kanina na sinabi ko na parang bangko. Doon tayo gagawa ng account, doon tayo magde-deposit, doon tayo mag-withdraw. So, dito sa platform, ito ay, kumbaga, app lang ito. App ito ng broker na ilalagin natin yung broker account natin dito sa MetaTrader app. So, ito yung platform. Itong platform natin, dito natin ilalagin yung account natin para dito tayo mag-trade. Dito tayo mag-buy and sell para makapag-profit tayo. So, dito yung operation natin, pero yung withdrawal, mga transactions natin, doon sa broker pa din. So, ganun lang yung explanation. Next, quote currency. The second currency in a currency pair quotation. Also called counter currency. This reflects the value of one unit of the first currency in the pair. So, yan yung gaya nung nasabi ko kanina. Pag first currency, yun yung base currency. Yung pangalawang currency, yun yung quote currency. So, para lang ma-familiarize kayo sa mga financial terms sa Forex, hindi kayo maguluhan. Next, risk management. Risk management. The use of strategies to control or reduce financial risk. An example is stop loss order that minimizes maximum loss. Ito, traders, yung pinaka-importante talaga yung risk management. Alam mo yung marunong kang mag-control sa pera mo, sa pag-trade mo, kasi pag trade ka lang ng trade, hindi ka nagko-control sa pera mo, sayang, masusunog lang yung account mo sa isang iglap, magpo-profit ka ng malaki, yun, matuwa ka kasi nag-profit ka, tapos pag sa isang sa isang mali mo lang, nag-loss ka, ubos agad yung pera mo. Kasi wala kang risk management. So, sayang yung pera. Yun yung tinatawag na risk management. Dapat alam mo yung
control ng pera mo. So yung style ko sa risk management, bawat entry natin, dapat alam natin yung calculation, alam natin yung halaga ng amount na trade natin, alam natin kung ilang pips, ilan yung kikitain natin, maglagay tayo ng stop loss. Pag na-hit yung stop loss natin, ilan yung matatalo sa atin, ilan yung ma-profit sa atin, dapat malaman natin yan kasi para magtagal tayo sa forex trading, hindi tayo nasusunugan ng account dahil meron tayong risk management. So dapat parang wise ka talaga, hindi ka basta-basta nag-trade dito sa forex kasi huwag mong sugal na yun pag ganun, wala kang risk management, nagsusugal ka na. So dito dapat may risk management para makasurvive ka sa forex trading. Next, scalping. So, yan, lagi nating naririnig din yan. A trading strategy that involves opening and closing short-term positions with the intention of making accumulated profits. So, yan. M5 scalping. So, meron tayong M5 scalping, yung Kaiser Bibiano FX na scalping strategy. So, gusto niyo malaman yung scalping strategy, mag-message lang kayo dito sa page. Ilalagay ko lang din yung link sa video description. So, yung scalping, yun yung tinatawag na term kapag yung trade mo ay maliit lang, mabilisan lang yung trade, yung tinatawag na scalping, mabilis lang na position. So, yan, mag-scalp ka, dito ka sa chart, mag-i-scalp ka. Yan, maglalagay dito yung price. Magti-take profit ka lang ng 20 pips, 10 pips, 15 pips, tas stop loss ka ng 20 pips din, 15 pips, kasi pag nag-buy ka, wala kang mataas yung take profit mo, nag-long na yung tinatawag na position, hindi na yung scalping. Kasi yung scalping, pang mabilisan lang yun. Take 10 pips lang, take 20 pips, ganun lang yung scalping, mabilisan. Yun yung pag narinig nyo yung scalping na term, kumbaga mabilisan lang na trade yun. So, yeah, next, short. The act of opening a sell position in the market. So, yung long naman, the act of opening a buy position in the market. So, maririnig itong mga term na to. Pag sell, ibig sabihin short. Pag long, ibig sabihin buy. So, kahit nga yung pag nag-register kayo sa broker, tinatanong kayo, mayroong question na anong ibig sabihin pag nag-buy position ka. So, ang tawag doon ay long position. So, yun yung buy. Yung short naman, yun yung sell. Ganun lang po yung explanation. So, dito tayo sa slippage. So, slippage, the difference between the price displayed on a financial instrument and the actual price when a trade is entered in the trading platform. So, kadalasan nangyayari itong slippage kapag during my news. So, kaya nga ako minsan, hindi ako nagtitrade sa gabi kasi maraming news, matamaan kanyang news. Pero pag yung analysis mo naman ay sumakto sa news, malaki din yung kita mo. So, ito dito, makikita nyo guys dito. So, yan, ito, makikita nyo, tingnan nyo guys. Napakalaki ng galaw ng candle. So, ito, tingnan nyo. Yan. So, tingnan nyo, ilang pips to. 200 pips yan mahigit. Yan, 2,000 points. So, 200 pips yan mahigit guys. Ayan. So, yun yung tinatawag na slippage. Yung slippage, yung paglapas ng news, yung galaw ng chart biglang bagsak. Yung biglang ganyan, no? Yan. Bang! Bagsak. Tapos, aakyat na naman. Bang! Tapos, babagsak. Yan. Yan tinatawag na slippage. So, yung slippage, kaya mahirap yung slippage kasi pag dito, nag-buy position kayo dito. Dito, nag-buy kayo dito. Tapos, hindi nyo nilagyan ng stop loss. Pag nag-slippage yun, wala kayong stop loss, bang! Sunog yung account nyo. Sunog yung pera nyo. Kaya dapat naglalagay tayo ng stop loss. Kahit nga may stop loss ka, kahit dito naglagay ka ng stop loss dito, tapos nag-buy ka, pag nag-slippage yan, yung stop loss mo, lalagpas pa rin yung loss mo kasi nag-slippage nga, parang biglang bagsak ba or biglang taas. Yun yung tinatawag na slippage. So, nangyayari ito kapag lumabas yung news. Pag labas ng news, biglang baba yan or biglang taas yan. So, pag yung entry mo ay sumakto sa pagbaba, pag nag-sell ka, malaki yung profit mo kasi nakasabay ka sa slippage. So, risky din yung slippage kasi di mo alam kung buy or sell. Pero minsan, maprepredict mo kasi nanonood ka ng mga news, alam mo yung mga analysis, yung mga previous news na malakas yung USD, malakas yung dollar. So,
Mapapredict mo na babagsak itong gold kasi lalakas yung USD. Malakas yung USD sa news na to. Pag na-predict mo yun, pera ka, malaki yung profit mo. So, ganun lang po yung slippage. Next, spread. So, spread. The difference between the ask price and the bid price of a financial instrument. So, itong spread, ano yung spread? So, itong spread, ito yung, kung sa Tagalog pa, ibig sabihin ng spread ay palaman. So, yung spread, yun yung palaman ng ask price and bid price. Di ba makikita, natatandaan nyo, yung bid price, yung blue line nasa baba, yung ask price nasa taas. So, dalawang line yan. So, yung nasa gitna niyan, yun yung tinatawag na spread. So, dito kumikita yung broker, ito yung binabayad natin sa broker habang nagtitrade tayo. Kasi nga, ginagamit natin yung broker, yung account, doon tayo nag-deposit, nag-withdraw ng walang bayad. Pero dito sila kumikita sa dito sa spread, dito sila nagkaka-profit yung kumpanya. Pero ayos lang kasi hindi naman sila nagsisingil sa atin. So, ito yung example ko ng spread. So, ayan, kung makikita nyo, ayan, so, di ba nagtataka kayo pag nag-input kayo nag-sell kayo, tapos pagtingin nyo sa trades nyo, negative agad, di ba? Papansin nyo yan, negative agad. Pag nag-buy kayo, negative agad. Kasi nga, pag nagsisell kayo, yung price na masasell nyo, andito sa taas. Nag-buy naman kayo, andito yung current price, tapos yung presyo na mabibili ninyo, yung nandito sa bid price. Kaya, magni-negative kayo kasi nasa taas agad yung. Kaya maganda yung mga account na low spread lang. Merong sa ultra low account, sa XM ultra low account micro, low spread lang, pinakamababang spread. Sa HFM naman, meron silang zero spread pero may commission. Kahit sa pro account, mababa lang din yung spread. So, yan. Stop loss order. So, ano yung stop loss? An order designed to limit an investor's loss by buying or selling a financial instrument once its price sells above or falls below a certain stop price. So, yun. Yung stop loss nga, gaya nung sabi ko, pag nag-entry tayo, yan, yung stop loss nga nung sinabi ko, pag nag-entry tayo, dapat meron tayong stop loss kasi nga, para pag nag-buy tayo, for example, nag-buy tayo dito, tapos biglang bumaba, hindi tumaas, napunta dito yung price, malaki yung loss mo. Ayan, maglulos ka ng malaki. So, dapat, bawat mag-entry ka, mag-buy ka dito, magsiset ka ng stop loss dito. So, ayan. So, once ma-reach yung stop loss mo, hanggang dito lang yung talo mo sa stop loss mo. Hindi na lalaki yung talo mo. Next. Swap. Ano yung swap? A transaction that moves the maturity date of an open position to a future date. So, ito yung tinatawag na swap. Ito yung bayad natin sa pagtitrade overnight. So, ito yung tinatawag na swap. Merong swap free na account. So, yung sabi ko kanina, merong swap free account na ultra low, micro, at pro account. So, yung swap, nagbabayad tayo ng swap kapag overnight yung nagtitrade tayo overnight, matagal yung trade natin, hindi natin i-close. Ngayon, nag-open ka ng trade ngayon, tapos next week mo pa i-close. So, ilang araw na yun, doon ka magbabayad ng swap. So, pag may swap yung account mo, yan yung tinatawag na swap fee. So, yung swap, nagbabayad ka ng swap kapag naka-sell position ka. So, doon ka nagbabayad ng swap. Kapag nag-buy ka naman, wala kang binabayaran na swap kasi naka-buy position ka. So, ganun lang yun. Sell limit order. An order to execute a transaction only at a specified price or higher. So, ito yung sell limit order. So, makikita nyo sa picture, placed above the market price and price increases. So, ito yung sell limit. So, ganito na yung gagawin natin. So, example natin sa... So, ayan guys, ito. So, ito for example, ayan. So, andito ngayon yung price, di ba? Andito ngayon sa 1946. So, ito, dito, example na mag-entry ng sell limit, dapat above the current price. So, dito for example, dito tayo magsiset ng sell limit dito. Ayan. Magsiset ka ng sell limit dito. Ayan,
mag-new order ka. Ayan, so ilan niya itong price na to? 1955. So mag-trade ka, mag-new order, punta ka dito sa pending order, tapos sell limit. Ayan. Tapos yung volume mo, ilang lots yung gusto mo. Tapos yung price, saan mo ilalagay? Dito ka sa 1955 na price. 1955, tapos lagyan mo ng stop loss na ilan yung pag stop loss, kasi pag sisell ka, yung stop loss mo nasa taas. So lagyan natin ng 1957 na stop loss. Tapos yung take profit naman, pag bumaba ulit, punta dito ka ulit, balik ka dito sa 1940. Ayan. Ayan, so mag-i-place ka lang so yung sell, si limit, dito ka mag-place ka ng position dito sa taas kasi hindi yan magti-trigger yan. So once na itong candle ay umakyat, ganyan, pumunta ng ganyan, yan, bang, na-hit, na-triggered yung entry mo, pending order mo, ayan, gagalaw na yung order mo. So pag ganyan, pag na-hit, tapos na-hit lang, tapos biglang bababa ulit hanggang dito, yun, profit ka nun. So kung tumaas ng tumaas, mahihit yung stop loss mo, talo ka. Pero kunti lang kasi meron ka namang stop loss. Pero pag ganyan, na-hit, tapos bumaba ulit, pera ka, profit ka nun. So, ganun lang yung sell limit. Next, sell stop. What's my plane? A limit order with a limit placed below the current market price. Once triggered, the limit order becomes a market order. So, yung sell stop ninyo, placed below the market price and price decreases. So, dito ka nag-market price, pag bumaba, profit ka. So, ganito lang yung market price, parang ganun lang din. So, simple lang. Ayan, so dito. Ayan, dito tayo for example. Diba, dito yung price. For example guys, dito yung price. Ayan, dito sa 1957. Tapos, yung C limit, pag mag-put ka ng C limit, dito dapat sa baba ng current price para pag rektang bumaba yung galaw ng chart, galaw ng market, magpo-profit ka. So, dito ka. Ayan, maglagay ka ng C limit dito sa 1952. Ayan. Tapos, yan, mag-C limit ka dyan. Ayan. So, dito yung current price. Pag bumaba yung current price, na-hit yung C limit mo, bang, nag-triggered yung C limit mo, tapos rektang bumaba, yun, profit ka nun. Pag na-hit yung C limit mo, tapos umakyat ulit, loss ka. Pero pag nag-C limit, tapos rektang bumaba, yun yung profit ka. Kasi, yan, kasi pinipredict muna kasi minsan yung mga trader muna yan sila, nag-a-analysis muna na hindi muna mag-entry. So, analysis nila, pag nabutas itong support and resistance na ito, pag nabutas itong support, bababa yan. So, mag-i-input yan sila ng C-limit sa baba ng support para pag nabutas, rektang bababa, doon sila magpo-profit. So, nasa analysis pa rin yan pag nagsi-C-limit sila. So, next, sell stop. Stop buy stop. So, press lang. A buy order for a currency price that is above the current market or current price. It becomes a market order when the specified price is reached. So, ganun lang. Placed above the market price and price increases. So, parang sell stop lang. Yung sell stop, sa baba, below the market price ka mag-entry. Tapos, sa buy stop naman, above the market price ka mag-entry. Pag tuluyang bumaba, tuluyang tumaas, profit ka kasi naka-buy stop ka. So, ganito lang din yan. Dito ka, dito yung price. Ito yung current price. Ito yung current price. Tapos dito ka nag-buy stop ka dito. So pag umakyat itong price, na-hit yung buy stop mo, na-triggered, tapos pag umakyat pa, profit ka nun. Pag bumaba naman, malulos ka. So ganun na yung buy stop. So placed above the current price. Ang sell stop naman, placed below the current price. Yun. Next, trailing stop loss. So similar to a stop loss in that it limits potential losses in an open order. A trailing stop loss can be instructed to automatically adjust the limit price closer to the market price when the market price moves in your favor. So, yan, makikita sa picture, no? Ito yung price, tapos ito yung trailing stop. So, and for example, andito kayo nag-put ng buy. So, ngayon, umakyat yung price, yan. So, habang umakyat yan, nag-set kayo ng trail stop, sinet nyo sa 20 pips yung trail stop. Habang umakyat yung price nyo, tumataas yung profit, umakyat din itong trail stop nyo, stop loss, yan. So, pag ito, ganyan, no, tumataas din yung stop loss mo, yan.
Tapos itong price biglang tumaas, tapos biglang bumaba, na-hit dito, na-hit yung stop loss mo, trail stop mo, o close na yung trail stop mo, pero yung profit mo, andito sa baba, o hanggang dito sa taas, o may profit ka. Kahit na-hit yung stop loss mo, magpo-profit ka pa rin. Yun yung tinatawag na trail stop. So yan, ganito, dito ka. For example, so for example, dito ka nag-entry, yan, dito ka nag-entry, tapos umakyat yan, tapos nag-trail stop ka, pwede ka maglagay ng trailing stop. So wala lang tayong trade ngayon kasi hindi ako makapag-input ng trail stop kasi walang open position at sarado yung market. So ganun lang yung trail stop, na i-right click mo lang yung order mo, tapos i-trail stop mo, lagyan mo lang ng level yun. So hindi ako makalagay ng trail stop kasi hindi ako makapag-input ng trade. So yan, ganyan na yung trail stop. Once na ma-hit yung order mo, gumagalaw yung market price, gumagalaw din yung trail stop mo, sinusundan ng trail stop yung galaw ng market, pero sa sa may pips lang. So 20 pips lang, ganyan lang siya. Pag na-hit nung current price, magko-close pero may profit ka pa rin. Take profit. So ito yung magandang pakinggan, magandang tingnan. So yung take profit na ito. A limit order that is placed above the market with a long position or below the market with a short position. So when the market reaches the limit price, the position is closed, thereby locking in the profit. So ito yung pinakamaganda, take profit. So di ba nga, pag nagsiset tayo ng position, yan, pag i-order tayo, maglalagay tayo ng volume, maglalagay tayo ng stop loss, maglalagay tayo ng take profit. So ito yung siniset natin. So naglalagay tayo ng take profit at stop loss. Yung stop loss para hindi na lumaki yung talo natin, yung take profit naman para pag na-hit yung take profit natin, mag-credit na agad sa atin mag-take profit. Kasi nga, pag hindi ka mag-take profit, once na yung galaw ng chart napunta, yan, umakyat, tapos wala kang take profit, yan, umakyat na sana, hindi mo napansin, hindi mo na take profit, wala kang nilagay, hindi ka nag-set, biglang bumaba, wala ka tuloy na profit kasi bumaba siya ulit. So dapat pag may take profit ka, kasi pag nag-entry ka dito, may take profit ka dito, yun, makuklose yung take profit mo, mapupunta sa balance mo yung profit na pera. Kasi kung wala kang take profit, kahit umakyat yan, pag bumaba ulit, wala kang profit. So ganun lang. So guys, kung gusto niyo sumali dito sa ating Facebook group, dito itong Forex and Crypto Trading Philippines, meron na tayong 191,200 members. Yan, mag-join lang kayo dito. Tapos pag gusto niyo namang sumali sa ating Bibiano FX Gold Scalping, meron kaming strategy. Merong strategy si Sir Bibiano. Ano yung strategy niya sa scalping niya? So ito yung mga trade profits na ina-update niya. Yan, merong risk management na strategy. Merong dalawang video tutorial para paano gamitin yung strategy, paano maggamit ng risk management. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Good luck. Sana natuto kayo. At enjoy lang yung trading para may extra income. Trade moderately, risk management, proper risk management, tsaka pinaka-importante yung emotional detachment nyo. Hindi kayo kakabahan. Yan, wag yung monitor na pag profit ng konti, i-close nyo na, tapos pag malos, ayun yung i-close kasi gusto nyo, nag-aantay pa kayo na aakyat, nag-aantay pa kayo mag-take profit hanggang sa masunog yung account. So dapat may stop loss at take profit. So yun lang guys. Para sa susunod na video, antabay lang. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-like. So kung gusto niyo may katanungan kayo, mag-message lang kayo, mag-comment lang kayo para magawa natin ng content. Maraming salamat po. Enjoy. Thank you.